Kaswabe, today we'll be sitting down para pag-usapan natin ang flaming hot and ongoing trend ngayon. It's none other than the electric vehicles here in the Philippines. Even dito sa ating channel, napakaraming lend-outs ng mga electric vehicle ngayon. Hindi lang sa akin even sa mga friends natin, other influencers, talagang ang pinapakita nila sa mga reviews, mga electric vehicle. Ano nga ba yung nangyayari dyan? Ano ba yung pinaka-ongoing trend? Why is it sinasabi nila, ito na yung future ng automotive, di ba? Paglabas mo ng bahay, ang dami mo nang makikita na electric vehicles dati. Mabibilang mo lang sa daliri mo. Pati yung mga friends natin na mga naka-performance cars. Ngayon, nagsuswitch na sila sa electric vehicle and some of our favorite na mga performance car brands, gumagawa na sila ng electric cars. And even mga public transport natin, sa taxi pa lang, ang dami ng mga electric vehicles. So samahan nyo ako, Kaswabe, as I sit down here para sagutin ang mga questions regarding nga pala sa topic ng mga electric vehicles, VinFast, and syempre, ano nga ba yung nakikita kong future ng electric vehicles dito sa Pilipinas? So what are you waiting for? Kaswabe, let's begin. Una sa lahat, yung word ng acceptance, nandyan na. Kumbaga, mga Pilipino ngayon, unti-unti nagkakaroon na sila ng transition from being doubtful dati. Kasi alam mo kung bakit doubtful sila? Kasi wala pa silang proper information. Unlike ngayon, katulad nga ng sinabi ko kanina, even me, mga friends natin, mga influencer, nasasabi nila lahat kung ano yung mga added information, yung mga bagay na kailangan nilang malaman, yung mga facts. Dati, takot na takot yung mga tao sa range anxiety, pero ngayon, sinasagot na yan. So, ganun yun naiintindihan natin lahat na pag mayroong bagong isang bagay talaga in transition from point A to point B, medyo nakakabigla Pero alam mo, pag nagkaroon ka lang ng proper knowledge, dun mo maintindihan, dun ka hindi magiging doubtful na, okay naman pala yan. Parang ang nakikita ko dyan, it's like a freak train na hindi mo na pwedeng pigilan Kasi we are talking about development ng technology. Parang phone dati, basic lang. Sino ba naman mag-aakala ngayon na sa ginagamit natin ngayon na full screen na yung telepono, nakakausap natin yung mga mahal natin sa buhay, di ba? One click away, nasa ibang bansa. So pinagaan na. Parang ganun na rin sa mundo ng automotive. Before, gas-powered, turbo-applied. Pero ngayon, may bagong era na, electric vehicle. So medyo natatakot lang sila sa pagbabago, pero ngayon it's becoming a normal trend na. Hindi na natin makakaila na sobrang dami ng gumagamit ngayon ng electric vehicle. Hindi na natin mabilang kung ilan yung makikita natin sa public transport, mga kapitbahay natin naka-electric vehicle, and they are getting the facts na ano nga ba yung pros and cons nila. Kung ano yung mag-fit sa daily lifestyle natin, ano yung magiging suitable para sa atin. Mas nakakatulong yan sa planeta natin Mas nagiging less yung carbon footprint niya on development ng mga electric cars. I'm not saying na perfect siya, pero mas safe pa rin para sa atin. Well, Kaswabe, as you all know, I'm owning a Chevrolet Camaro. It is a V6 engine, Kaswabe. And ayun nga, nakapag-feature tayo ng mga electric vehicles. So, one thing that stands out talaga dyan is yung rapid power output niya. Kumbaga, pag sumakay ka ng isang electric vehicle, lalo-lalo na sa mga friends natin na first-timer, even me, sa akin, personal experience, hindi ka na maiinip sa pagbuelo nito Kumbaga, one-speed transmission lang to, tuloy-tuloy na siya, seamless na. Unlike sa mga fuel-powered cars, Kaswabe, dadaan pa yan sa Primera, segunda, yung pinaka-maximum power output ng isang sasakyan, ang bilis kunin ng isang electric vehicle for the shortest period of time. Pero yung mga fuel-powered cars, Kaswabe, kinakailangan medyo mahaba yung road dyan para talagang maranasan mo yung pinaka-maximum power output niyan. And bukod dyan, sa binibigay niyang lakas, pag nag-drive ka na naging seamless, mas less yung moving parts kasi ng electric vehicle. Kaya nga sabi nila, it is cheaper to maintain an electric vehicle kasi for example, for the lifespan of 5 years, ang matitipid mo pag electric vehicle, coming from 100%, 70% ang pinaka-masasave mo. Ibig sabihin, 30% lang yung pinaka-i-shelter out mo na value or cost dun sa pag-maintain ng isang electric vehicle. And pag sinabi natin less moving parts, syempre, walang makina yan Ang complication minsan ng sasakyan, nasa makina. Nandyan yung mga oil change, yung spark plugs natin, yung timing belt, at marami pang mga moving parts dyan. Ang better dyan kasi yung center of gravity ng every
every electric vehicle dahil yung baterya nasa pinaka-gitna on the lower ground. Ayun yun. Medyo mabigat nga lang ng konti pero it doesn't seem to affect the whole package ng isang sasakyan dahil ang lakas ng hatak niya. Nagkakagulo ngayon yung mga tao kasi syempre pag coding nga pala, kinakailangan meron kang iwasan na araw pero pag nag-drive ka ng energy vehicle, hybrid man yan or electric vehicle, wala kang coding up until today at di natin alam kung kailan magbabago yan. Pero importante, wala ka pa rin coding. So here we go. 5 to 10 years from now, you can see na nandyan na yung clarity. Kumbaga, ano yung pros and cons ng isang electric vehicle. Yung transition, mas magiging smooth na kasi hindi na sila doubtful. Na ipapaliwanag ng mabuti kung ano yung mga proper information, ano yung mga pros and cons. The-drive ka ngayon ng mga internal combustion engine na sasakyan, makakapagpagas ka dyan. Ganun na rin ang mangyayari sa electric vehicle. And syempre, sa bahay, normalize na lang yung mga charging infrastructures and even sa mga condominiums. For sure, magkakaroon na sila ng mga slotting na mga charging dyan. So for me, dadami pa sila. Hindi nga natin mapipigilan ang technology. Papunta talaga tayo doon. Electric vehicle for me is the future for automotive industry. That's the new era. Well, since last year, Kaswabe, there are so many things na pwede ko maging favorite Una sa lahat, yung mga sasakyan, nandyan. Mga events and even yung trip namin outside the country, papuntang Vietnam. Ang daming memorable na experience doon. Pero ang pinaka-outstanding kasi sa akin is yung people behind VinFast. I'm not talking lang sa Vietnam, yung mga big heads doon, pero almost here in the Philippines, pare-pareha silang makisama. Para sa akin, mas madali kasing bagampanan ang isang trabaho pag alam mong meron kang team na they are down to earth, hospitable sila, di ba? Ang dali nilang magkaroon ng communication. Alam mo yun, ang gaan, kumbaga meron na kagad chemistry. And for me, the greatest thing ever is yung pakikisama ng mga tao sa VinFast. Even sa mga agencies nila, even sa mga dealership, kung sino yung mga tao rito. And of course, the community of VinFast. Throughout our journey, meron at meron bago tayo nakikilala from VinFast. Well, no. Pag alam mong hindi siya mag-fit sa iyong daily lifestyle. For example, nakatira ka sa isang building or condominium. After using your electric vehicle, hindi mo alam kung saan i-charge. Pupunta ka pa ng mall or mag-search ka pa sa telepono mo kung saan yung pinaka may malapit na charger. Sobrang taas pa ng doubt mo. Hindi ka pa masyadong nakakapag-review ng mga facts about electric vehicle. So parang bumili ka sa mall ng isang bagay, then afterwards, makalipas ang ilang minuto, hindi ko pala sure. Siyempre, manghinayang ka nun. So wag na wag mong gagawin yun kasi nasa milyon din ang mga electric vehicle. We are not talking about small money lang to shelter out. So ayoko mangyari sa inyo yun. Pero get an electric vehicle pag alam mo na 100% clarity yung pros and cons sa'yo. Dahil marami ng charging stations. Pero for me, ang electric vehicle, habang dumadaan ang panahon, mas nagkakaroon siya ng better development. Like sa looks niya, sa power and mileage. Para sa akin, yun yung pinaka-importante. And as early as now, meron ka ng driving experience, papunta dun yung future, at least isa ka sa mga taong nauna kung ano ang meron sa isang electric vehicles. And syempre, throughout the years, mas makakapag-save ka ng malaking pera. Alam mo Kaswabe, there's so many things na na-impress talaga ako sa VinFast. Diba? Dinaanan natin yung kanina. Pero if I have to pick one, is yung the way how they give back sa community ng VinFast. Like for example, nagkaroon ng Mias. Familiar naman tayo dyan. Okay, nagkaroon sila ng display, nandiyan yung mga influencers. Pero ang nag-stand out para sa akin doon is nagpamigay sila ng mismong VF3. Dahil nagtawag sila ng mga artists, mag-render ka ng sarili mong art, i-customize mo, at pag nanalo ka, you can keep the whole unit. At hindi lang yun, 5 ang winners nila. May nakakuha ng unit, nakakuha rin yung cash prize. Sunod, may nakaraan ng engage tayo sa family fun run nila. It is libre. Okay, activities, may pagkain, alaga, may mga live bands. Ilang araw na ang dami. Like yung mga iba pa na wala yung presence natin, tuloy-tuloy sila. Pero ang latest din na Suave, kinakailangan sabihin ko na rin sa inyo. Nagkaroon nga pala kami ng meeting noong nakaraang araw. And I'll be engaging sa pagbe-mentor sa VinFast codes in order for them na maging inspiring content creators. Okay? So it will run halos 1 month. Pero saan ka nakita ng ganong klaseng activity na ipupush ng VinFast
not only as being influencer, is para i-duplicate kung anong merong knowledge kami. Kasi siguro naman Kaswabe, pwede na natin sabihin na expert na tayo sa ginagawa natin. Pero yung pag-duplicate ng ginagawa natin is ita-transfer natin sa mga VinFast owners using their own vehicle para i-feature nila. And someday, di ba, parang pwedeng the next Rico Suave sila. So, hindi lang yun yung it doesn't stop there. Ang dami pang future plans ng VinFast. So, para sa akin, yung pag-give back nila sa community, kakaiba to the highest level talaga. So, that's it, Kaswabe. I hope you like the video and gusto ko mag-comment down below ka kung ano ba ang hot take mo when it comes sa future ng mga electric vehicles. God bless, more power, and more electrified performance.